4:30 na ng hapon ay hindi pa rin matapos-tapos ni Rafael ang pagpirma ng sandamakmak na papeles sa ibabaw ng kanyang mesa, nakalalagay lamang ng kanyang sekretarya kanina. Miss Lani, bring me a cup of coffee please. Utos niya sa sekretary na nasa labas lamang ng kanyang opisina gamit ang intercom. 2 taon na itong nagtatrabaho sa kanya. Ito lang ang sekretaryang nagtagal sa kanyang ugali. 24 na ito noong nag-apply ng trabaho. Una, wala itong alam at umiiyak kapag napagsasabihan niya na akala niya ay hindi magtatagal sa kanya at aalis din tulad ng iba. Ngunit nagkamali siya dahil tumagal ito ng 2 taon. Gumagaling na rin ito sa trabaho na ikinatuwa naman niya dahil nakakapagod din minsan ang papalit-palit ng sekretarya. Habang hinihintay ang hininging kape ay nagpatuloy si Rafael sa pagbabasa at pagpirma ng mga papeles nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. It says mother calling. Parang nahulaan na naman niya ang dahilan kung bakit ito napatawag. Yes, mom? Parang opening spiel niya lagi sa tuwing tumatawag ito. Iho, nasan ka na? Anong oras ka ba uuwi sa bahay? Sunod-sunod na tanong ng mami niya. Hindi pa man siya nakasagot ay pumasok na si Lani na may dalang kape. Thanks, Lani. Pasalamat niya na nasa tasa ng kape nakatingin. Ano ba yan, Rafael? It's December 31st. Nasa opisina ka pa rin? Give yourself a break. Give our employees a break. Pauwi mo nang dapat umuwi. Ikaw umuwi ka na rin. Bagong taon nagtatrabaho ka pa rin. Mahabang saad ng mami niya. Nagsisituloy siyang nagpasalamat pa siya kay Lani. Nakakarindi kasi ang boses ng mami niya kapag nagagalit at alam niyang hindi ito tutigil sa kasasalita hanggang hindi niya sasabihing papunta na siya. Hindi naman siya takot sa mami niya. Kaya lang minsan ang bunganga nito ay parang nagwawala lagi kapag galit kaya pinagbibigyan na lang niya. Ang ama naman niya ay masakitin na rin kaya minabuti nitong magpahinga na lang at siya na ang mamahalan ng kanilang kumpanya. Gusto raw nitong ispend ang natitira nitong buhay sa mundo kasama ang kanyang ina. Enjoying life together. Siya na lang daw muna ang bahala sa kumpanya. Kaya wala na siyang nagawa kundi tuluyang pamahalaan ang Montemayor Manufacturing business ng pamilya. Sila ang nagmamanufacture at nagsusupply ng bakal sa halos buong bansa. Steel is on high demand in furniture manufacturing business lately due to its durability and strength. With innovation and competition, they made sure that they produced a high-quality materials. Kaya naman maraming mga client ang nagtitiwala sa kanila. That's why he's the youngest CEO in the Philippines, making billion at the age of 27. Well, minanan niya ang kayamanan niya sa mga magulang niya, pero aminin niya na mas napalago pa ito ngayon. Ngayon naman na nakikita ng mga magulang niya na sobrang busy siya sa trabaho ay parang kinakabahan ito na hindi na siya mag-aasawa o wala na siyang time na maghanap ng mapapang-asawa. Kaya lagi siyang pinipressure ng mga ito na mag-asawa ng maaga para kahit papaano raw ay makakalaro pa daw niya ang kanyang mga anak dahil pareho pa silang bata. Hindi tulad ng mga magulang niya na late 30s na nang nagpakasal. Kaya nagsisi ang mga ito ngunit nagpasalamat pa rin dahil nabiyayaan sila ng isang anak at siya yun. Kung sana daw ay maaga silang nagpakasal at nag-anak, ay siguro marami daw siyang katulong ngayon sa pagpapatakbo ng negosyo nila. Kaya ayon sa tuwing nakikita sila ay walang bukang bibig ang mga ito kundi nasaan na ang mapapang-asawa mo. E pagiging binata niya. Isa pa wala pa siyang nakitang gusto niyang maging asawa. Lahat na lang ng nakilala niyang babae ay kung hindi ang kagwapuhan niya ang gusto ay ang bulsa naman niya. Oh, ano na anak? Tahimik ka dyan. Umalis ka na dyan at hinihintay ka na namin dito, iho. Boses ng mami niya ang pumutol sa iniisip niya. Napabuntong hininga na lang binata ng malalim sa kasumagot. I'm coming, ma. I'll be there at 7. Alright? Kung kaya mo namang agahan, agahan mo na. Namimiss ka na namin ng daddy mo. Medyo malumanay ang boses ng mami niya. Sweet naman talaga ito. Minsan lang ay mabunganga. I'll be there, ma'am. See you. Bye na. Okay. See you. Paalam din ito at ini-off na ang tawag. Humigop agad siya ng kape pagkalapag ng cellphone sa mesa. Maya-maya ay pinindot niya ang intercom. Lani, you can go home now. Hindi na sumagot ang sekretarya pero alam niyang nagmamadali na itong umalis. Hindi na nagtagal ay sumunod na rin siyang umalis ng opisina. May iba pang nagtatrabaho,
Mga empleyadong gustong mag-overtime work kahit na bagong taon. Well, hanggang 8 in the evening lang naman sila but paid double after 5 in the afternoon. Dumiretso siya sa parking lot kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Dediretso na siya sa bahay ng mga magulang bago pa ito magtampo. Simula kasi noong graduate siya sa kolehiyo at nag-umpisa ng magtrabaho ay bumukod na siya sa kanyang mga magulang. Noong una ayaw pumayag ng mga ito dahil nag-iisa na nga lang daw siyang anak iiwan pa niya ang mga ito. Ngunit wala rin silang nagawa kalaunan dahil desidido talaga siyang bumukod. Pinabagtas ni Rafael ang daan palapit na sa may traffic light nang mapansin ang motor na nasa unahan. Familiar sa kanya ang likod at figura ng driver. Napansin niyang nag-hand signal ito na hihinto. Buti na lang siya ang nakasunod at pinabagalan niya ang takbo. Nakita niyang bumaba ito sa motor at itutulak nito ang motor sa tabi ng daan. Namatayan na naman siguro ng makina. Sobrang luma na kasi ng motor nito. Itinabi na rin ni Rafael ang sasakyan. Hindi siya bumaba at tinignan lang si Margaret mula sa kanyang rearview mirror. Ayun na naman, galit na sinipan na naman ito ang gulong ng kawawang motor. Parang gusto niyang tumawa sa nakikitang galit sa mukha ng dalaga. Nakatsinelas lamang ito. Nakasuot ng puting t-shirt at jogging pants. Nakapambahay lang pero maganda pa ring tingnan. At lalong naging cute kapag hahaba na ang nguso nito sa galit. Wait a minute, ano bang nasa isip niya? Ano bang ginagawa niya rito at pinapanood ang babaeng iyon? Aalis na sana si Rafael, ngunit nalingunan na naman niyang sinusubukan nitong paandarin uli ang motor. Ngunit ayaw pa ring umandar. Hindi naman siguro masamang tumulong uli. Kaya bumaba siya sa kanyang sasakyan at nilapitan ito na nagulat nang makita siya. Stalker ba kita? Bakit lagi kang sumusulpot kung saan? Hindi niya napigilang mapangiti at mapailing sa tanong nito. Iba rin ang isang to. Imbis na sagutin ang sinabi nito ay pinaalis niya ito sa ibabaw ng motor at siya ang sumakay. Nakalimang subok siyang paandarin nito sa kapaumandar. Pagkatapos mapaandar ay bumaba na siya. Siguro bayad na ako sinasabi mong utang ko, sabi ni Rafael, saka tinalikuran ng dalaga na parang nabiluukan yata at hindi na nakapagsalita. Pumasok na siya sa loob at nanatili doon hanggang sa makaalis na si Margaret. Sinundan na lamang niya ito ng tanaw. Babaeng pasaway. Hindi man lang nagsuot ng helmet. Napailing na lamang siya saka pinaandarang sasakyan at umalis na. 8:00 na ng gabi nang magsidatingan ng mga bisita sa bahay ng mga Montemayor. Para itong reunion ng Castro Montemayor's clan. Actually, reunion talaga ito dahil taon-taon nilang ginagawa ang pagtitipon every New Year's Eve. Ang mga invited ay ang mga kapatid ng mga magulang ni Rafael at ang mga anak nito. Minsan naman nagdadala rin ang mga ito ng malalapit din na kamag-anak at minsan ay kaibigan. Tulad ngayon ang pinsan niyang si Kath ay may kasamang kaibigan. Hey dear cousin, how are you? Bati nito sa kanya at binigyan siya ng yakap at halik sa pisngi. I'm good. How about you my beautiful cousin? Pangamusta niya rito na sinagot naman ng good ng pinsan niya. By the way, this is Sandy, my model friend from France. Pagpapakilala ni Kath sa kaibigan. Si Sandy ay isang half Filipina at half French, ngunit nasa Pilipinas ninirahan ang mga magulang nito ayon sa pinsan. Hey Sandy, nice to meet you. Call me Rafael. Nakangiting wika ng binata habang inilahad ang kanyang kamay. Nice meeting you too. Tinanggap agad ni Sandy iyong kamay na may malapad na ngiti. Well, glad you came. Hope you enjoy celebrating New Year with your family. Pasimpleng wika ni Rafael sa bisita at iminwestra ang kamay na maglakad sila papunta sa may mesa na may wine na nakalagay. Busy pa rin ang mga katulong nila sa pag-aayos ng mesa. Ang dami kasing pinalutong pagkain ng mami niya. Ayaw sigurong papatalo nito sa mga kapatid niya kasi last year ang venue ay doon sa isang kapatid niyang si Maggie na sobrang dami rin ng handang pagkain. Kaya ang mami niya ngayon ay todo handa rin. Ang iba nilang kamag-anak ay busy rin sa pagkukumustahan. Ang ibang pinsan niya ay nagkukumpulan rin at ang mga bata ay naglalaro. Ang mga lalaki ay pasimpleng nakaupo sa isang mesa habang umiinom ng alak at nagkikwentuhan. Kasali siya roon kanina, bago niya naisipang pumunta ng banyo at makita ang kararating lang na pinsang si Kath. Cheers! Saad niya sabay taas ng wine glass. Itinaas din ni Sandy ang baso niya. Wala pang 12:00 ng hating gabi,
Pero nakahanda na ang mesa at handa na rin ang lahat na kainin ang masasarap na pagkain na nakahain sa mesa. "Let's eat, everybody!" Tawag ng mami niya sa lahat. Nagsitayuan naman ang lahat at lumapit na sa mesa at umupo. Malaki ang mesa nila kahit kadalasan ay 3 lang silang magsabay-sabay kumain kapag ordinaryong araw. Naglagay din sila ng extension sa mesa para lahat ay komportableng umupo at makakain. May mga bakante ring mesa sa gilid ng swimming pool sa labas na pwedeng upuan ng mga bisita. Ngunit mukhang walang gustong mag-swimming ng mga oras na yon. Siguro dahil hating gabi na at mas gusto ng mga ito ang manood ng fireworks. "How was your study, Kath?" Tanong ni Tia Raquel, bunsong kapatid ng daddy ni Rafael. "Doing great, tita." Si Kath ay kasalukuyang nag-aaral ng fashion design sa France at doon niya nakilala ang kaibigang modelo. Ipinakilala na rin ni Kath si Sandy sa lahat. "Jessa has some good news for you guys." Umpisa ni Henry. Si Henry ay anak ni Fred, kapatid ng mami ni Rafael. Everyone's looking at them, waiting to hear the good news. "We're expecting." Basag ni Jessa sa balita. Halos lahat sila ay napatili sa saya. "Wow! Congratulations!" Halos hindi matapos-tapos ang pag-congratulate ng lahat sa mag-asawa. Kakakasal lang ng dalawa 5 months ago and now buntis na si Jessa. Kaya ang saya ng lahat para sa dalawa. Napatigil naman si Rafael sa pagsubo nang bumaling ang mami niya sa kanya. Parang nahuhulaan na niya ang salitang lalabas sa bibig nito. "Kami, Rafael, kailan mo kaya kami bibigyan ng apo?" Seryosong tanong ng mami niya. Natahimik naman ang lahat na para bang hinihintay ang kanyang sagot sa tanong na iyon. Para naman siyang nabilaukan at hindi siya makasagot. Kailan nga ba? Napailing na lang siya. Wala pa talaga siyang balak lumagay sa tahimik. "Oo nga naman, pinsan. Oo nga naman, iho. Hey, mag-asawa ka na? Para man magkaapo na kami." "Pinsan, ikaw lang pag-asa para may maingay sa bahay na to." Sunod-sunod na sabi ng mga taong nakapalibot sa kanya. Parang magwawala na yata ang eardrum niya. Halos taon-taon pinagtutulungan siya ng mga ito. Pinipressure siya lalo ng mga magulang niya kapag ganitong may okasyon. "Guys, kalma. Naghahanap pa ako. Wala pa akong nakitang papayag na maging asawa ko. Halos ayaw nila pumayag eh." Pabirong sagot niya at kunwari ay napakamot sa ulo. Nagtawa na naman ang mga pinsan niya, habang ang mga magulang niya ay hindi man lang natawa sa biro niya. Abay, seryoso talaga ang mga ito. Sa totoo lang, inipipressure na siya talaga. Ayaw niya lang ipahalata. Kung may makita nga lang siya ng mga oras na yon, baka pakakasalan na niya para matapos na itong pamimilit ng mga tao sa paligid niya. "Pinsan, marami dyan na papayag. Hindi mo lang siguro nakikita kahit nasa harapan mo na." Pasimpleng panunukso ng pinsan niya si Jason sa kanya at halatang tumingin at gumiti pa kay Sandy. Napadako naman ang tingin niya rito. Sobrang lapad ng ngiti nito na parang agrito sa sinabi ng pinsan. "Well, she looks sophisticated. Maputi, maganda. Wears designer clothes, designer bags and shoes. In short, a high-maintenance woman." Wala naman siyang pakialam kung high-maintenance ang mapapang-asawa niya. Basta ba, totoong iniibig siya nito at iniibig din niya ito. In this case, she's attractive, but not a wife material enough, or maybe hindi lang talaga niya nakikita rito dahil hindi siya attracted dito. And whatever, she's not the woman for him. Hindi lang din na isinupli niya saka iniabot ang baso at uminom ng juice. "Oo nga naman, Rafael. Bigyan mo ng 2 iyan para matahimik na. Hindi ka talaga titigilan niya hanggang mo sila bibigyan ng apo." Pandagdag pressure naman sa kanya ng tita Raquel niya. "Tutulungan ka namin maghanap ng papang-asawa mo para makahanap ka kaagad." Masiglang sa hestyo ng mami niya. "I have something in mind." Sigunda naman ang daddy niya. "Talaga bang ipagtatabuyan niyo ko at gusto niya na magkaasawa ko?" May himig pagtatampo kunyaring sabi niya. "Iho, you know exactly the reason why we want you to have a family this soon." Paalala naman ng mami niya. Napabuntong hininga na lang siya. "Alright, I promise that next New Year's Eve, may apo na kayo." Pagsuko niya para tumigil na mga ito. Bahala na. Aniya sa sarili. "That's a promise. Make it fast." Excited na kaming lahat. Masiglang pahayag naman ng daddy niya.
Nagkatawa na naman ang lahat.